Magandang araw po sa lahat ng ating mga ka-Jamtech. Ayan, balik tayo na naman sa troubleshooting. Meron kasing dinalang amplifier ay parang kung tawagin ay local amplifier, kinopya sa concert. Nilagyan siya ng pangalang Wayo. Pero kung titingnan mo yung laman nito, parehas din ng concert. Ayan. So siyempre, bago natin i-troubleshoot, ang problema nga pala nito ay meron siyang cracking sound sa right channel. Sa kabila, okay. Yung parang may kidlat na lumalabas sa kanyang speaker. Ayan. So, samahan nyo ako guys. At siyempre, bago yan, yung hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, ang Jamtech, huwag pong kalimutan mag-subscribe, i-share, at pinutin ang like, at kalabitan na rin ang bell button para lagi kayong updated sa aking upload. Tara na! Buksan natin guys. Okay. So, siguro bago natin buksan, testingin natin kung ano talaga yung trouble. Saksak muna natin at lagyan natin ang speaker. Ito yung aking pang-testing na speaker. Mga binili natin sa basurero, pinalitan ng speaker. Hanapin natin dito kung alin yung may problema. Right channel daw. Ito yung right. Ito guys, inayos na ng ibang thickness yan. Pero hindi nakuha yung trouble. Nagpalit daw ng mga transistor na maliliit at differential, hindi pa rin daw makuha. So hanapin natin kung alin yung may problema. Saksak natin. Okay ron. Ayun. Kung maririnig nyo guys, ayun meron siyang cracking sound nga talaga. Ayun o. Yan guys, kung naka-encounter na kayo nito, sundan nyo lang yung gagawin kong troubleshooting para makuha natin yung ganitong problema. Okay? So, unplug natin, power off. Unplug. Isa natin. Tanggalin natin yung speaker. Kitang-kita guys kung binuksan na ng iba kasi yung seal broken seal na, saka yung mga screw puro lang na. Saka ito makikita nyo yung wala nang screw, isa na lang dito. Parang pinagsawaan na to ng technician. Guys, ang laman. Ito yung laman, yung bagong ng concert, bagong style. Pero parehas din ng concert ang laman. Yan, ang model niya AB502B karaoke amplifier. So yun guys, ay lalim, wala ng screw. Mukhang binuksan talaga. Ito yung laman niya, siguro mas maganda kung So ito guys, yung laman. So yung pag-test nito, lalagyan mo siya ng speaker para ma-determine mo kung saan yung trouble. Tatanggalin mo itong pinaka-output ng tone control, papasok sa input ng power amp. Ito. Yan. Tatanggalin mo yung signal na papasok sa power amp para malaman mo kung saan talaga yung trouble. Kasi pag tanggal na to, na meron pa rin cracking sound, ibig sabihin, wala yung trouble doon sa tone control. Kasi minsan, yung mga ganitong IC, yan mga preamp na yan, yan. Makikita mo yan. Minsan, dyan nagko-cause ng cracking sound. Pag-leak na yan. Okay? So, tatandaan nyo yan. Pag merong trouble yan, yung mga tone control preamp na yan, meron din yan, minsan-minsan, yan. And then, yung sinasabi ko kanina, pagka tinanggal mo yung signal dito, nagkaroon pa rin ng cracking sound. So, titestingin natin ha. Testingin pa rin natin. Kahit tanggal na yung signal. Lagyan natin ang speaker. Ayan. Right channel. Okay. So, ito yung technique na ibibigay ko sa inyo. Pero hahanapin pa rin natin kung saan talaga yung leak. Kasi leak na pyesa yan. Yung transistor na kahit power, nagli-leak din yan. Yung power output, yung
C5198 at saka yung A1941. So isaksak natin uli. Pero tinanggal natin guys yung ano ha, yung signal output ng tone control. Papasok sa signal in ng power out. Okay, saksak uli natin. Power. Ayun. So meron uli, kahit tanggal na yung signal output ng tone control. Ayan, tanggal na yan. Meron pa rin cracking sound. Ayan. Ayan guys. So power off ulit natin. So ang gagawin natin, hahanapin natin, tatanggalin natin muna yung power output. Kasi yung sinabi ng may-ari nito, pinalitan na tong mga transistor. Itong maliliit na to, puro daw bago. So kung bago yan lahat, hindi na natin uulitin yan. Kasi kung titingnan mo sa ilalim, talagang bugbog na yung kanyang board. Halatang halata oh. Yung mga pakainang medyo hilaw. Yan. Medyo sira-sira na rin yung ano, terminal. Pero buo yan, buo na kasi nagkaroon na siya ng output. Nag-release na yung kanyang relay. Ito yung speaker protect. Kasi pag nag-off yan o kaya hindi siya nag-release yung relay, may problema yung kanyang either sa differential, sa final drive, at saka sa output. Pero yung output naman, pag may problema, sumasabog yung fuse. Kasi yung trouble nito, either leak or shortage. Yan. Iyang dalawang fuse na yan. Pag nagka-problema to, pag shortage yan, sabog ka agad yung fuse or open. Yung ayan, mga bagong design to ng concept ngayon. So ngayon, tatanggalin na natin yung sa right channel. So alin ba yung right channel niya? So i-trace natin dito. Yan. So, dito yung kasi papuntang speaker. Ayan. Ito yung relay. Ito yung right channel. Papasok dyan. Ayan guys. Ayan. Ito yung relay. Nagsuswitch yan ng dalawa. Papasok dyan sa ito guys. Ito yung output. Itong portion na to, ito yung right channel. Ayan. So yung sabi, pinalitan lahat yung mga liliit, yung C5551 at saka 5401. So ibig sabihin good na siya. Yung cracking sound ang hahanapin natin. So hindi niya tinira yung output, yung final output. So ako lang titira ngayon, final output. Tatanggalin natin. Dapat tatanggalin yan. Kasi yung leak, hindi mo makuha pag nakakabit yan. Tanggalin natin yan. Gamit yung soldering pump. Ayan guys, nasunog ng test ng soldering iron. Dito. Tanggalin nyo yung apat kasi 2 pair yung bawat channel. 1941 at saka 5198. Guys, ito yung technique para hindi masira yung board. Lalagyan nyo ng goma yung sa anode cap ng TV, yung sa dulo ng soldering pump nyo para malambot. Ito guys, tanggalin natin yung screw. Dito tayo sa tester. Analog yung gamit natin. Hanapin natin, burado na yung mga. Ayan guys, ito yung 5198 kasi yung base nasa negative. So ito yung PNP, yung positive nasa base. Okay. So kung hahanapin nyo yung leak, set nyo yung ohmmeter sa times 10K. Yan, times 10K. So dito tayo sa leakage. Kasi kung titingnan mo, itong 5198 saka A1941, tama naman yung reading. So hanapin natin yung leak. Ito yung negative probe ko kasi naputol na yung black. Itong mahaba na yan, ito yung negative ko, yung pinaka black niya.
Hirap tayo sa tester. Ito yung black, ito yung red. So, hanapin natin yung leakage. Sa normal na reading ng NPN, ito yung common. Ilalagay natin sa base. Tingnan mo sa tester. Sa tester tayo. Ayan. Yan yung reading ng normal na NPN. Okay, tapos i-reverse nyo yan. So, hindi siya papalo. Yan. Tapos sa collector, emitter, forward bias, and pag reverse bias, wala siyang deflection. Kung makikita nyo, ayan. Binaliktad ko yung tester, wala siyang deflection. So yan yung good. Okay, dito tayo sa PNP. Ang PNP, ito yung positive at saka negative. Yung positive ng test probe ay nasa base ng PNP. Ayan, tester natin. Yung ground or yung negative test probe ay nasa collector at saka emitter. Okay, yung isa din, ganyan din, positive at saka base, collector, emitter. Tama yung palo niya, tingnan nyo. Ayan, base, collector yan, base, emitter. Okay, so magre-reverse tayo ng test probe. Babalik ta rin natin. Kapag mayroong deflection yan, mayroong problema yan. Halimbawa ito, yung itim ay, kasi ito yung common natin nasira na yung black, naputol. Basta ito yung common. Lalagay natin sa base. Dapat wala siyang response ang tester mo. Ayan, wala talaga. Ayan, wala. So good siya, good. Ito yung isa, di ba kanina normal ganito, yung red sa base. Ayan, ulitin natin. Ayan. Okay. I-reverse natin. Ito na yung common, yung nasa base. Okay. Wala. Ayan. Mayroong response. Ayan. I-focus mo yung camera sa tester. Ayan. Diyan nagsisimula yung cracking sound. Yan. Pabago-bago ng reading. Yung collector emitter niya, tingnan niyo. Diba? Ayan. Diyan galing yung cracking sound. Kasi nga, ayan. Bumababa, tumataas. Ayan. Ayan. Yan yung nagki-create ng cracking sound. Yan. Yan guys. Okay. Compare natin dito sa isa. Ayan. Focus mong camera. Ayan. Yung positive, ilalagay nyo sa collector. Kumpara natin dito sa isa. Ayan. Ayan, mataas. Ayan. Diyan nang gagaling guys, yung trouble. Ayan. Ayan. Tumataas, bumababa. Ayan. So, kailangan palitan nyo na yan. Ayun. Basta tandaan nyo, times 10K. Ayan, times 10K. Ayun. So, kapag ka naka-encounter kayo ng ganyan, mga ganyang trouble, so, papalitan nyo na yan. Ayan. Ulitin natin. Ayan. Sobrang taas. Taas bababa. So, dyan galing yung cracking sound. Yung tawag. So, ito muna yung papalitan nating isa. Kasi masyadong mataas na yung reading. Almost mga 50 times 10K. Ayan. Yung mataas na yan. So, subukan natin yung isa. Ito yung original Yung original, hindi masyadong nabubura yung number niya. Tapos mabigat. Ito kasi local. Tingnan nyo kaibahan. Makintab yung original. Yan guys, ito yung original. Yan, ito yung original. Itong sabog ang kulay, ito yung local. Tapos magaan. Okay? So, ibabalik na natin. Balik na natin yung, ayan.
So, ipapakita ko sa inyo yung kaibahan ng walang leak. So, ito, parehas number yan ha. Ito yung leak. Ayan, tingnan mo sa tester. Ayan ha, naglalaro yung pointer. Ayan, ayan, ayan. Kumpara mo dito sa bago, original, wala siyang response. Walang reflection yung tester, yung pointer niya. Kita mo sa tester yan, wala siya, zero or infinite. Ang tawag dyan infinite kasi yung zero niya nandito sa gilid. Ayan ang zero. Pag doon hindi siya gumalaw, infinite yung tawag dyan, infinite. Ito guys, babalikan natin, alisin natin yung local, babalikan natin ang original. So, ito meron din konti pero subukan natin balik kung kaya pa, baka kaya pa. Meron din oh. Palitan natin to. Hanap tayo ng iba. Guys, natapos na natin ibalik yung transistor. Yung apat, kabilaan yan. Ayan. So, ito yung pinalitan natin. So, isasaksak na natin and sukatin natin yung DC out kung nagka-cracking sound pa. Sa tester pa lang makikita na natin yan kasi papalo yan. Yan. Yun, nag-relay. And then, itong negative test probe, ilalagay natin dito sa terminal ng speaker out, sa negative. At yung isa, itong output na to, yan, ito. Output yan. So, gusto niya dito sa pinaka-terminal. Okay. So titingnan mo sa tester, ayan oh. Wala na siyang DC. Kanina pumapalo yan. Ngayon umatras ng konti. Ibig sabihin mayroong konting tama yung bias, pero okay lang yan kasi yung maximum is up to 0.6 volts, millivolts ang kailangan. So ito pasok pa rin yan sa ating bias. Ayan. Susubukan natin lagyan ng speaker. Pero sinasabi ko dati, tanggal yung output ng tone control ha. Main amplifier lang yan. So lagyan natin ng speaker kung magkaroon pa ng cracking sound. Yan guys, may speaker na. So kakamayin natin yung pinaka-input niya. Power, may power na siya. Yan. So ito yan. Ito. Yung pinaka-input niya, hawakan niyo yung capacitor. Ayan. So wala na siyang cracking sound. So ilalagay na natin yung output papunta dito sa input ng power amp. Patayin muna natin ha. At saka i-fix na natin. So ikabit na natin yung signal. Ayan, connect na. Yun. Lagyan natin ng screw para hindi siya tag-isa lang. Lagyan natin ng speaker ulit. Okay. And magti-testing tayo gamit itong ating Bluetooth. Pero mayroon tayong flash drive kasi yung cellphone nga ginagamit. Okay. Connect natin. Ayan guys, nag-power na yung aking pang testing. So, connect tayo sa input. Yun, nag-release ng relay. So, volume tayo. This is DJ Carl J. Yun. So, pairam ng tugtog ni DJ Carl J. DJ Batman. Feel the power of AJ Global Sounds.
yan guys, ano? So, ayokong makopyright, kaya tama na yung music natin. At least, nawala na yung cracking sound niya kanina. So, ito lang yung salarin. Yan guys, isang transistor. Nagkaroon siya ng leakage. Yan. So, di lahat pala ng cracking sound nanggagaling sa IC yung 4558 or 558 at saka 5401, 5551 at 9014. Yung mga yan, dyan nagsisimula yung mga cracking sound. Ito, first time ko makadiscover kasi local yung kinabit na pyesa. Nasa mismong output, nagkakaroon pa siya ng cracking sound. So, distorted yung sound niya, kaya ayaw nang mayari. So, ngayon, nakuha na natin at ayan, tumunog na. So, maraming salamat po guys sa lahat ng mga ka-Jamtech. Naway tangkilikin nyo ang aking YouTube channel, ang Jamtech, at mag-subscribe na po kayo at laging tatandaan, kalabitin po ang bell button para lagi kayo updated sa ina-upload ko. Maraming salamat po and maraming salamat din sa ating editor-in-chief, si Zip J.Ben Beruela at si Vincent Beruela. So maraming salamat po. Naway mayroon po kayong napulot na aral sa aking video ngayong araw. God bless!